Ako nga ho, eto nagtataka ako dito mga bossing. Takang-taka ho ako dito mga kababayan. Biruin mo ilan po yung hinire na abogado ng Vice Presidente? 16 po, 'di ba? 16 mga boss. Oh, pero bakit parang ang lumalabas po takot na takot po sila talaga. Ayan po, oh. Biruin mo nag-hire ka ng 16 na abogado para ipagtanggol ka dapat, pero ang gusto lang nila i-dismiss yung kaso. Yun na yun. Magkano acceptance fee daw ho nung Fortune? 40 to 50 million. Acceptance fee pa lang ho nung abogado mga kababayan. Tapos ang pandedepensa i-dismiss daw ho yung kaso. 16 na abogado hindi kinaya ipagtanggol si Sara Duterte. Yan po talaga ang iisipin ng mamamayang Pilipino, no? Na hindi nila kayang ipagtanggol. Kala ko ready. Biruin mo yung ano niya, composition na yan. 16 na utak pagsasama-samahin para ipagtanggol ang Vice Presidente. Tapos dismiss lang ang sasabihin ho. Parang San Juanico Bridge, papahabain ng papahabain para tulog na ang kaso. Biruin niyo po mga bossing. Sabi nila, ready kami. Gusto namin ng bloodbath. Mali ho yata yung narinig natin mga kababayan. Ano po? Bluff bat yata. Bluff. No? Nang babluff lang pala sila. Gusto ng blood. Ano nangyari doon sa bloodbath? Wala na ho. Biglang gusto, i-dismiss na lang. Kasi ano? Ang dahilan nila, kumbaga, may 1 year ban kasi. Na pagka ikaw nag-file ng unang impeachment, after 1 year, saka pa lang mapafilean ulit ng panibagong impeachment. Ako ho, mga kababayan, fresh pa sa utak ko, February 5. Yun lang ang impeachment na ipinasok ho, mga bossing. 'Di ba? Nasaan ang pwedeng maging 1 year ban doon? Wala. 16 na abogado hindi kinayang ipagtanggol si Sara Duterte. Mahihina. No? Biruin mo, ano na lang po iisipin ng sambayan ng Pilipino dyan? Ano po iisipin ng sambayan ng Pilipino? Si Sara Duterte, hindi nila nasagot kung magnanakaw siya o hindi. No? So ngayon, pwedeng itanim ko sa utak ko, magnanakaw si Sara Duterte. Bakit? Hindi naman napawalang sala yan Hindi naman napatunayang hindi nagnakaw No? Ang ginawa lang nila, pinadismiss nila kasi nga, ang sinasabi nila is dahil daw po may 1 year ban. Sabi ni Sir Simply Talkies, correct ka dyan, Mark Ramos, yan ang kaya ng utak ng 16 na dekalidad na abogado. Dismiss. Di ba? Ako ho, mga boss, lalagay ako sa posisyon ng Vice Presidente. At sigurado ako na alam ko yung mga pinaggagawa ko. At sigurado ako na yung mga kaperahan o pondo ng gobyerno na ipinagkaloob sa akin, no? Tama ang paggasta ko. Bigyan niyo ako ng abogado, basta matalino, okay na yun. Isa lang. Kung pwede, wag na. Pwede ba ako na lang? Wag na akong kumuha ng abogado. Total, ako naman mismo yung nakakaalam. Ganun pa sabihin ko Hindi na ako kukuha, wag ng abogado. Kung pwede, kung papayagan nyo ako na magtatanggol mismo sa sarili ko kasi alam ko at kaya ko yan. Kasi kapag ang ebidensya ay ubod ng lakas at kumpleto rekado ka nang maipapakita, ito po ang mga depensa ko sa sinasabi ninyong pinagnakawan ko o ninakaw ko. No, ito po lahat yan. Maayos naman pala yung paggasta Napunta sa ganito. Ito, nga, nakatulong sa bayang Pilipinas. Di ba? Kasi kahit 16, kahit 100, kahit 200 ang abogado ng Vice Presidente, tapos yung ebidensya talagang napakalakas.
wala yang mga 16 na abogado na yan, mga bossing. Wala yang 16 na abogado na yan. Ngayon, nahahalata ho sila. Di po ba? 16 ang abogado ko, 16 kaming abogado. No, dismiss nyo yung kaso. Kasi may 1 year ban. Yun na lang po yun. Pangit naman. Ako po, ikakahiya ko kung ako yung nasa sitwasyon nila, tapos ganon yung idadahilan ko sa inyong mamamayang Pilipino. Hinahagilap nyo sa akin yung pera ng bayan. Tapos sasabihin ko lang, dismiss nyo yung kaso ko. Kasi may 1 year ban. Hindi pwede yan. Nakakahiya ho yun. No? Dahil ako, hanggat maaari, ang gugustuhin ko po, malinis ang pangalan ko sa lahat ng mamamayang Pilipino. Hindi ako papayag na may isang Pilipino o merong mga Pilipino na hindi ko na-satisfy na naipaliwanag na hindi ako nagnakaw. Sabihin na natin, yung hinihiling nila na dismiss yung kaso, nangyari. Ano po isipin nating mamamayang Pilipino? Simple lang ho, mga bossing. Hindi nila nasagot o hindi nila napatunayan na hindi nagnakaw ang Vice Presidente. Kasi ang naging solusyon ho nila doon sa reklamo sa kanila ay hindi pwede. Hindi kayo pwedeng magreklamo kasi may 1 year ban. Di po ba? Hindi na-solve o hindi na-solusyonan at naiwan sa ating utak na hindi nagnakaw talaga si Sara Duterte at napatunayan ng mga abogado niya yan. Di ba? Hindi ganoon eh. Kaya ang nagmumukha po, yung 16 na abogado, mahihina po. Sabi ni Betty Baniked, pag dinismiss yan, parang inamin na rin ng 16 lawyer na wala silang binatbat. They are lawyers for money. Tsaka na hindi nila kaya talaga. Di ba? Dismiss natin. Kailangan ma-dismiss. Hindi natin. Ang hirap pa ipaliwanag ito. Paano mo ipapaliwanag yung mga pinaggagawa ng mga Mary Grace Piatos at mismo pong Office of the Vice President at Department of Education, ang mismo pong mga nagpasa niya sa Commission on Audit. Na ako ho naniniwala kung may ilalabas man silang hiwalay na ebidensya o hiwalay na sobre o hiwalay na envelope na ipapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos, sino si Jukes de Asim at kung sino yung mga nandoon, ginawa na po nila yan sa Congress pa lang. Dahil nakita nyo ho, yung sinasabi ng ating Vice Presidente na sabi niya, mas masakit pa ang breakup kesa dito sa impeachment. Pinamumukha niya sa atin na wala siyang pakialam dyan sa impeachment na iyan. Pero ito, dismiss. Gusto nila i-dismiss. Ayaw magpaliwanag pa din. Di po ba? Wala pa ding paliwanag. Baka kasi mahirap ipaliwanag. Sabi ni Kat, 9 lives. Hindi pa nga dumadaan sa trial, dismiss na. Totoo. Correct ho. No? Kasi kapag nagkaroon na ng hearing yan, tapos nakita na nating mamamayang Pilipino, naku po, grabe tignan mo, hindi nila kaya Tapos bigla ang desisyon nung mga hurado, acquit Sara Duterte, acquit, naku po, mananagot sila sa sambayan ng Pilipino. Kaya hanggat maari po, dapat walang maging impeachment. Dismiss ang gawin. Hindi pwede yung pabagalin. Dismiss ang gawin. No? Wala kaming pakialam kung hindi nakasulat sa konstitusyon ng Pilipinas yung dismiss. Basta di-dismiss namin ito. Kawawa. Bayang Pilipinas. Magiging parang teka-teka na lang po yung konstitusyon ng Pilipinas. Kung sino ang nasa poder, siya ang masusunod. No? Nandyan o wala sa konstitusyon, ako ang masusunod, ako ang nasa poder. Ganun na lang po ang mangyayari sa Pilipinas.
iisipin na lang po ng mga kapwa nating Pilipino, eh, naku, yan namang konstitusyon na yan. Kumbaga, kung ano lang ang gusto nila, kahit wala diyan, hindi nakasulat, gano'n pa din ang gagawin nila, pabor pa din sa kanila, eh. O gano'n na lang po. Mga politiko, mga politician, huwag kang mag-alala pare, 'no? Kayang-kayang baliin nung ating mga senador 'yan, yung konstitusyon na nandiyan. Oh, kaso nagwawala na yung mamamayang Pilipino, gusto na nila talagang matuloy, 'di ba? Kailangan ng matuloy. Oh, 'wag kang mag-alala, tayo nasa puder, hmm, tayo nasa puder, kami bahala diyan, 'di ba? Tignan mo naman, yung malalaking mga eskwelahan, binalewala lang natin, 'di natin pinakinggan, 'di ba? Ang gagawin lang, hindi tayo magsasalita kung ano man yung sinasabi nila, o na-stop agad sila, 'di po ba mga kababayan? Pero 'wag kayong pakampante kasi ayan tignan niyo, nag-uumpisa kay ano, kay Carbonell, ano sabi? Magdadala pa ng sulo. Robin Padilla, 'wag kang pakalat-kalat. Hmm, baka mangyari yung sinasabi mo na kahit sunugin ka, Duterte ang magiging amoy mo, 'di ba? Sabi ni Jesus sa Bayobo, "Bakit po Sir Mark 'di kinuha ni Sarah yung asawa niya na maging abogado niya?" Ewan ko. Eh, baka ano, meron tayong mga naririnig may kasal daw o kung ano, baka mamaya totoo na hiwalay na sila. 'Di kinuha yung asawa kasi lalong talo. Sinasabi nga nila na yung mga luwistro daw ho, kinuha si Manscarpio, 'no? Hindi na sinundan ni Inday Sara Duterte yun, kasi mapapahiya na ho. Hinahanapan sila ng resibo ni ni Luwistro, patunayan yung sinasabing may utang sila.